Hello guys, good day sa inyo. My name is JM Bunagan, Sales Executive dito sa Mitsubishi Caloocan. So today guys, gagawa natin ng video yung comparison ng ating Destinator GLX and Destinator GLS. Kung bago ka lang sa YouTube channel ko, huwag mo kakalimutan mag-like, subscribe, and hit mo na yung notification bell para updated kayo sa mga promos natin dito sa Mitsubishi. Start tayo sa comparison sa pagkakatulad nilang dalawa. Mitsubishi Destinator ay nakakuha ng 5 safety ranking sa ginanap na ASEAN NCAP. So NCAP, ang meaning po nun is New Car Assessment Program, kung saan tinetest po yung safety ng ating sasakyan. 5 stars yung pinakamataas, so nakuha po yun ni Destinator. Overall length is 4,680 mm. Overall width is 1,840 mm. Overall height is 1,780 mm. Minimum ground clearance is 214 mm. Ang engine ng ating Destinator is 1.5 liter turbocharged 4-inline gasoline Euro 4 with MIVEC technology. Maximum power is 163 horsepower over 5,000 RPM and maximum torque is 250 Nm over 2,500 RPM to 4,500 RPM. Suspension sa harap is MacPherson with coil spring and stabilizer. Then sa rear naman is torsion beam. Sa steering, parehas naka-equip ng electronic power steering, tilt and telescopic. Para silang naka-LED headlights, 7-seaters, and then 45 liters yung fuel tank capacity. Push start button. Sa transmission, para silang naka-CVT, continuously variable transmission, electronic parking brake with auto hold. Yun yung pagkakapareho nung Destinator GLX and Destinator GLS natin. So next naman natin pag-usapan yung difference nilang dalawa. Ano yung meron sa Destinator GLS na wala sa GLX? Yung GLX natin, wala siyang drive modes na tinatawag, while yung sa GLS natin, equip tayo ng drive modes. So pwede mong ilagay driving condition mo sa normal, wet, gravel, tarmac, and mud. Sa wheels natin, yung GLX, equip tayo ng 18-inch alloy wheel, kulay gray, while yung sa GLS naman natin, naka 2-tone alloy wheel. Sa steering, yung GLX natin, naka 3-spoke urethane, while yung sa GLS natin, naka 3-spoke leather wrap. Yung GLX natin, hindi siya equip ng cruise control, while yung GLS, naka-equip yung cruise control. Sa touchscreen monitor, yung GLX natin, equip tayo ng 8-inch touchscreen monitor, while yung sa GLS natin, naka 12-inch touchscreen monitor. Yung GLX natin, pagdating sa mobile charging, hindi po siya equip, while yung sa GLS natin, naka-equip tayo ng wireless mobile charging. Sa speakers, yung GLX natin, equip lang siya ng 4 speakers, 4 Yamaha speakers, while yung sa GLS, naka-equip tayo ng 6 Yamaha speakers. Yung GLX natin, wala siyang blind spot warning na tinatawag, while naka-equip ito sa GLS. Wala rin po siyang rear cross traffic alert na tinatawag, while sa GLS, naka-equip po ito. Sa camera, yung GLX natin, naka-reverse camera, while yung sa GLS natin, naka-multi-around camera. So 360 nakikita mo. Air conditioning, yung GLX natin, naka-single zone, while sa GLS, naka-dual zone automatic. Yung GLX natin, wala siyang fog lights, wala din siyang daytime running lights, while naka-equip ito sa GLS. SRP nung Destinator GLX natin is 1,389,000, while yung presyo ng Destinator GLS natin is 1,599,000. Kulay na available sa Destinator GLX, graphite gray metallic, red metallic, quartz white pearl, blade silver metallic. Mga available na kulay sa Destinator GLS, CVT, lunar blue mica, graphite gray metallic, quartz white pearl, and then jet black mica. Guys, yung comparison ng Mitsubishi Destinator GLX natin and Mitsubishi Destinator GLS. Ikaw, ano bang mas bet mo? Destinator GLX or GLS? Kung may inquiry kayo regarding sa Destinator, pwede mo akong kunin bilang ahente mo. JM Bunagan at your service. So ito po yung contact number ko, 0935-767-5957. Pwede mo din ako message sa aking personal Facebook,
John Michael Bunagan. Regarding sa promo, PM nyo na lang po ako. Bibigyan ko po kayo ng sagad na promo discount regarding dito sa Destinator. So yun lang guys, maraming salamat sa panonood ng aking video. Ingat kayo palagi. Once again, this is JM Bunagan, your sales executive dito sa Mitsubishi Caloocan. Thank you guys.